Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning po. Ayan, purihin po ang Diyos sapagkat tayo po ay muli po niyang itinulot po na magkaroon po ng gawain sa umaga pong ito. At ito pong umaga pong ito ay punong-puno din po ng biyaya. No? Dahil po bukod po sa mapapakinggan po natin ang mensahe po ng Diyos sa pamamagitan po ng isang short devotion, tatawagin din po natin ang ating mga kapatid. Una, ang umaga pong ito ay farewell fellowship po natin sa mga kapatid po natin na muli po ay magtatrabaho sa ibang bansa. Una po si Sister Carl. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. At ganoon din po si Brother Francis po. No, ayan. Although hindi po tayo lahat ay mabibigyan po ng pagkakataon, ngunit mamaya po dahil alam ko po ang mga kapatid ay naghanda rin, pwede po natin silang lapitan, ibigyan po ng words of encouragement. No? Pero ibibigay po natin ang pagkakataon upang sila po ay makapagpasalamat sa Panginoon. Parang pinaka-farewell testimony po nila sa umaga pong ito. At meron din po tayong mga birthday celebrants po. Si Brother Raul, ayan, magbibigay po siya ng testimony. Kasama po natin siya sa Google Meet. Ganon din po sina Brother Riley, Sister Yvonne mamaya po. Para po sa kanila din pong testimony po. At ngayon po bilang ating pong paghahanda, tayo pong lahat ay umawit po dito po sa page 3, Mapalad na Kasiguruhan.
Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli po kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa napakabiyayang umaga na ibinigay po sa bawat isa po sa amin. Una, nagpapasalamat din po kami sa inyo pong pangunguna, sa safety, sa pagpunta po namin sa lugar pong ito. At salamat din po maging sa mga kapatid po namin na naglaan ng oras upang makapunta rin sa lugar pong ito at upang kami po ay magsama-sama sa isang layunin upang ikaw ay aming mapapurihan, malulahati at masamba. Kaya naman, salamat po sa pribileyo po na ibinibigay po ninyo. Salamat din po sa pagkakataon na ang mga kapatid po namin ay makakasama rin po namin sa mga sandali pong ito. Una ang mga magse-celebrate ng kanilang mga birthday at ganun din po sa mga kapatid po namin na bilang farewell fellowship po namin sa umagang ito sa mga kapatid namin na muli ay magbabalik din po sa kanilang mga trabaho. Ang patuloy na panalangin po namin nawa ay pangunahan at gabayan, lalo tigit ang protection sa kanila pong pag-alis ay sa inyo po namin sila pinagkakatiwala. At ganun din po, nawa ay sa pagkakataon pong ito, nawa ay ikaw po ay aming malwalhati. At ganun din po, at salamat sa mga kapatid po namin na patuloy na ginagamit po ninyo. At ngayon ay ang inyo pong anak na gagamitin na maghahayag ng inyong mga salita, nawa patuloy na bendisyonan at patuloy na bigyan po ng katalinuhan na nagbubuhat po sa inyo. At ganun din po kami nakikinig, ang dalangin din po namin ay wala pong maging hadlang sa aming pong pakikinig. Nawa ay patuloy na siyasatin ang aming mga puso't isipan nang sa gayon ay wala pong maging hadlang sa pakikinig po namin ng iyong mga salita. At kasangkapanin mo po ninyo ang inyong pong mga salita bilang pagkain po sa aming pong buhay bilang mananampalataya. At sa inyo po namin ipinagkakatiwala patuloy ang mga sandali pong ito. At ganun din po ay dalangin din po namin maging ang mga kapatid po namin na wala sa aming piling, anuman po ang kadahilanan, sa inyo namin sila pinagkakatiwala. At ganun din po sa mga kapatid po namin na nagtungo sa gawain din po sa Valenzuela Christian Church. Ang pangunguna rin po at protection din po sa kanilang pagbibiyahe. At ganun din po yung mga kapatid sa Valenzuela. Sa inyo rin po namin sila pinagkakatiwala. Maraming salamat po. Binabalik po namin ng mataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan naman po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po, Brother Abel. At muli po ay isa pong mapagpala na umaga po sa bawat isa po sa atin. At siguro minsan pa po tayong umawit bilang paghahanda po ng ating mga kapatid din sa kanila pong mga patotoo at pagpapasalamat sa Panginoon. Dito po sa page 5, gumawa.
kapatid ay mapapakinggan po natin ang testimony po ng ating pong mga kapatid. Unahin ko na po ang ating pong mga kapatid po na magtatrabaho na po sa ibang bansa. No? Parang pinaka-farewell testimony po nila. Pagpapasalamat sa Diyos at patotoo po sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa po. At marahil unahin po natin kay Sister Carla. After po niya ay sundan po ni Brother Francis. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at kami po ay nakadalo ng aking pamilya at kayo po ay aming nakasama. At ako po ay lubos na nagagalak sa ating Panginoon. Binigyan niya po ako muli ng panibagong pagkakataon na ako po ay makauwi, makasama ang aking pamilya. Bagamat hindi po kami kumpleto pero masaya po kasi nakita ko sila nakasama. At eto na naman po, pabalik na naman. Malungkot pero sabi nga po kapag mahal mo, matututo kang magsakripisyo kaya kailangan pong mag-sacrifice uli para po sa kanila, para ma-provide, hindi lang po sa kanila, sa parents po, sa mga pamangkin. At nagpapasalamat din po ako sa church natin. Kami po ay napabilang dito sa Gutierrez family. Thank you po. Kila Mami Dang, kila Tita Beng, thank you din. Kahit wala po kaming mag-asawa dito sa mga prayers nyo po, sobrang nabubusog po ang aming mga puso. At thank you rin po sa pagkakataong ito. Ako po ay nakapag-testimony uli. Naalala ko po last year. Nag-testimony din po ako, tayo po. Ngayon, ito na naman po. Kaya ako po'y lubos na nagpapasalamat po sa ating Panginoon. Naway sa akin pong pagbalik sa trabaho, patuloy po na paggabay at pagbigay po ng kalakasan po sa akin at sa ating pong lahat. At salamat din po sa ating Panginoon sa araw-araw na kalakasan na binibigay niya po sa ating lahat. Muli, salamat po at God bless po. Magandang umaga po mga kapatid. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat po sa napakabiyayang umaga pong ito. Muli po ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa haba-haba po ng buwan. Halos 17 months po ako na nawala ng trabaho. Pero ang pagtitiwala ko po sa Panginoon ay hindi nagbago at patuloy po akong nagtiwala sa Kanya at hindi po ako bumigay. Sa iba-iba po na talagang wala po sa Panginoon, sa mga pagsubok po aking naranasan po ng taon na ito ay talagang napakabigat po sa akin dahil hindi pa po ako ready talaga para sa huminto dahil kaya pa naman po ng aking katawan. Pero talagang sa Panginoon po talagang, po sa tao, imposible, pero sa Panginoon ay walang imposible. Kaya pinagpatuloy ko po yun na pag-pray kung ano talaga yung kalooban niya. Pero wala po akong reklamo na kahit tumagal po ako ng ganong katagal, yung biyaya rin po ng Panginoon at pagtitiwala ko po sa Kanya at ang prayer ko po ay tinugon pa rin niya. Kaya siguro po may plano ang Panginoon para sa akin at siguro hindi pa po talaga ito yung oras na talagang mag-for good na po ako dito sa aking pamilya. Kaya
lubos po ang aking pasasalamat sa Panginoon, lalo po sa mga prayers, sa mga kapatid, at sa gawain po dito. Ang Panginoon po, simula po nung tanggapin ko sa aking buhay, nung ako po ay galing din sa Katolikong pamilya, pero nung napunta po kami dito sa Pampanga, doon ko po napagkilala ang kabutihan ng Panginoon dahil kung di mo siya tatanggapin sa iyong buhay, talagang wala pong magiging direksyon ng buhay natin dahil doon po sa ginawa ng bugtong na anak niya na mapako siya sa krus. Napakahirap po noon para inibinigay para sa atin po. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya pinaniwalaan ko po yun dahil hindi ko po kayang gawin ang gagawin ko para sa sarili ko kung di ko po ilalapit sa Panginoon. Wala po tayong magagawa. Kung ano man po ating gustong gawin sa ating sarili, hindi po kalooban ng Panginoon. Talagang hindi po mangyayari ang lahat. Kaya nagpapasalamat po ako at dito po ako dinala ng Panginoon at dito ko po siya nakilala. Kaya patuloy ko pong pinagpipray at sa mga darating pang mga panahon kung ano pong kalooban niya sa akin at anong kaparaanan para makapaglingkod sa Kanya ng tuluyan. Alam ko po na sa mga oras pong ito, taong ito ay may plano pa sa akin ng Panginoon kaya pinahintulutan pa rin po niya ako na makasakay, makaalis. Marami pong nagtatanong sa akin. Sabi niya, hindi ka ba natatakot na merong gera sa pupuntahan mo? Ang tanging sagot ko lang po, hindi ako natatakot dahil kasama ko ang Panginoon. Dahil kung wala ka sa Panginoon, sigurado matatakot ka. Although na nasa Panginoon ka, kaya wala kang kinatatakutan. Handa ka anumang oras. Dahil minsan lang tayong pinagkalooban ng Panginoon na mamatay, sa Hebrew, darating yung oras na yun, wala namang makakapigil doon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon at inihiling ko rin po at pinagpipray ko maging ang mga prayers ninyo na ingatan din po ako sa aking pag-i-stay sa barko. Meron po akong malungkot na balita pero napakaganda rin po. No? At yung barko po ng pamangkin ko, kamakalawa lang po, na under attack sa Hormuz Strait ng madaling araw. Pero sa biyaya po ng Panginoon, wala namang na casualties na nangyari sa kanila. At yung bomba po doon sumabog sa freshwater tank nila, kaya hindi po nagkaroon ng malaking damage, pero uuwi po silang lahat next week. Pinapauwi po sila na lahat. At dahil yung barko po ay i-repair. Yun po ay loaded ng gas oil. Napakalaking barko. Pero sabi ko nga sa kanya, basta sa araw-araw mo, huwag mong kalilimutan mag-pray. Ilapin po lahat sa Panginoon at hindi kanya pababayaan. Wala pa siyang 2 months nang nangyari sa kanya leon, pero napakabuti po ng Panginoon. Alam ko na ang prayers ay yan po ang ating sandata sa lahat po ng ating journey sa buhay. Kaya huwag po tayong bibitaw, huwag tayong makakalimot sa araw-araw at patuloy na ipag-pray po natin ang ating spiritual na buhay at kilalanin pa natin ang lubusan ng Panginoon dahil kung kukunin po tayo ng Panginoon, wala naman po nakakaalam maging sa kanyang pagdating. Kaya yun po, maraming po salamat sa bawat isa sa mga kapatid, sa mga prayers ninyo at naway magkita-kita pa po tayo muli sa pagkatapos po ng aking kontrata, yung 7 months minus 2 plus 2, maximum 9 months, siguro magkikita-kita tayo muli sa biyaya po ng Panginoon. At alam ko na hindi naman niya ako pababayaan at kasama ako sa mga prayers ninyo. Kaya maraming po salamat mga kapatid muli. Saglit lang naman po ito na hindi tayo magkakasama-sama pero sa ating po mga prayer, kasama po kayo sa aking mga prayers sa araw-araw. Lahat po ng mga kapatid dito po sa Florida, sa Valenzuela at Nueva Ecija, sa lahat po ng gawain at sa mga elders po natin, sa mga kapatid po natin na ginagamit ng Panginoon. Patuloy ko rin pinagpipray po ang
kalakasang espiritual, physical na nanggagaling sa Panginoon upang patuloy po silang magamit sa pagpapalawak po ng salita ng Diyos. Maraming pong salamat mga kapatid at tanging dalangin ko po ang patuloy na magpatuloy po tayo sa gawain at alam ko na ang lahat po ng ating sakripisyo dito sa lupa ay meron pong kapalit yung pagdating ng Panginoon. Kaya salamat po muli at siguro po para sa mga kapatid pa na magkakaroon ng oras magsalita, ibibigay ko na po. Thank you and God bless at all. Ayan, maraming salamat po sa Panginoon at tunay nga po na ramdam ng church yung inyong prayers at sakripisyo para sa pamilya. Ginagawa niyo po yan para sa pamilya at asahan po ninyo ang dalangin, ang panalangin po ng iglesia ay kasama po kayo lagi na ingatan at gabayan po ng Diyos. At ngayon po ay gusto ko pong bigyan naman ng pagkakataon ang mga kapatid natin na nagdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayong month of August. Siguro unahin na po ni Sister Shakira. After po niya ay si Sister Yvonne. After po ni Sister Yvonne, si Brother Riley. At mamaya po ay mapapakinggan po natin yung testimony naman po ni Brother Raul via Google Meet po. Happy birthday po sa mga kapatid po na may birthday din ngayong August. Unang-una po sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya po ako ng panibagong taon. Sobrang grateful po ako dahil hanggang ngayon po, ginagabayan niya pa rin po ako at iniingatan. Salamat rin po sa pamilya ko po, tsaka sa mga kapatid po, sa mga prayers niyo po, encouragement, mga tinuturo at advice po. Sana po lumago po, hindi lamang po yung edad ko, pati po yung spiritual life ko po. Sana po mas lumalim pa po yung pananampalataya ko at mas mapalapit po sa Panginoon. Yun lamang po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Papuri at pasasalamat po sa ating Ama. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa panibagong buhay na pinagkaloob niyo po sa akin, sa amin po ni Daddy na mag-celebrate po ng birthday. Salamat po sa gabay niyo po sa amin at muli, salamat po sa inyo lamang po ang mataas at papuri at salamat po. God bless us all. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sa panibagong taon na naman po na binigay niya po sa akin. And maraming salamat din po sa pamilya ko sa pag-imbita po dito. Kung di po ako sumama sa kanila, hindi ko po makikilala ang Panginoon po. Maraming salamat po na patuloy pong mag-grow yung spiritual life ko. Yun lang po siguro. At ngayon po ay gusto ko pong bigyan naman ng pagkakataon. Papapakinggan po natin yung testimony naman po ni Brother Raul via Google Meet po. Mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga kapatid. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Raul Kaling,
husband po ni Carla at father po ni Charles and Yvonne. Nais ko lamang pong share sa inyo ang aking testimony at pang magpasalamat na rin po sa ating mahal na Panginoon Kristo sa isang taon na naman pong pinagkaloob niya sa akin na punong-puno po ng biyaya at ayos na kalusugan sa walang sawang pag-iingat niya po sa bawat isa sa amin, sa aking pamilya. Mahigit isang taon na rin po akong nandito sa abroad mula nang umalis sa Pilipinas at muli ko pong napatunayan ang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon Kristo, kung paano po siya kumilos sa aming mga buhay, sa aking pamilya, especially po sa aking mga anak, na kahit po wala po kami ng kanilang mama na tatrabaho pong pareho sa abroad, hindi po ito naging hadlang upang patuloy po nilang ipagpatuloy kung ano po ang aming ninanais para sa kanila upang sila po ay mapabuti at upang sila po ay patuloy na mapalago ang kanilang espiritual. Tunay pong mapagmahal ang ating mahal na Panginoon na sa lahat po ng ating mga pagsubok sa buhay, suliranin, patuloy siya po ang kumilos sa aming pamilya upang maging matatag po ang bawat isa sa amin, malampasan po ang aming mga suliranin. Share ko lang po na sa akin pong naging experience dito sa abroad, ako po ay nakaranas ng kahirapan, especially those first 6 months ko dito. Gawa po ng panibagong klima, ganun po, at sa trabaho, minsan po meron ka lang 2-3 oras na pahinga, tulog, then trabaho na naman. Bagamat po naging ganun ang aking naging karanasan dito, sa patuloy ko pong panalangin at ng aking pamilya ay nalampasan ko po ang mga pagsubok na iyon. At ngayon po ay naging maayos na po ang aking trabaho. Tunay po na mapagmahal po ang ating mahal na Panginoon at ang ano lang po sa atin ay huwag po tayong sumuko sa mga nararanasan nating mga pagsubok at patuloy po nating ilapit ang ating mga mahal sa buhay sa Panginoon, patuloy pong makakilala upang sa gayon po ay tayo po ay maging instrumento ng Panginoon. At nawa, prayer and wishes ko po dito po sa aking kaarawan. Sino man po sa atin ang may mga mabigat na pasanin sa buhay, nawa ang Panginoon po ang kumilos upang magbigyan po ng solusyon ng lahat ng ito. At patuloy po ang pasasalamat ko sa inyo mga kapatid, especially to Brother Wilson sa walang sawang paggabay, especially sa aking mga anak po na nandyan. Thank you very much po sa inyo mga kapatid. Hindi ko na po i-mention ang inyong mga pangalan. Sa inyo po, sa ating iglesia, maraming salamat po sa ating mahal na Panginoong Jesucristo na patuloy po na kumikilos sa ating kani-kaniyang buhay. Nawa ang lahat ay maging maayos at patuloy po tayo makasunod sa kanyang kalooban. And I pray for all your safety. And in Jesus' name, Amen.
ang bawat kapatiran dito po sa Florida New Settlement. Sa panalangin, muli po ay happy birthday, maligayang kaarawan po sa mga kapatid natin na magdiriwang at nagdiriwang po ng birthday po ngayong August. At patuloy ng pag-iingat at gabay ng Panginoon sa mga kapatid naman po natin na aalis at tutungo po sa ibang bansa. At ngayon po, mga kapatid, marahil po ay bilang paghahanda po natin sa pakikinig po ng mga salita ng Diyos, tayo po ay minsan pa pong umawit. Awitin po natin ito pong page 9, Palasyo sa Kaitaasan.
ay ganda na po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig po natin ang mensahe po ng Diyos sa bawat isa. Pagkawalan po si Brother Wilson para po sa ating short devotion. Magandang umaga po. Salamat sa Panginoong Diyos, lalo na po sa mga may kaarawan. Happy birthday sa inyong lahat. At sa mga kapatid po natin na muling aalis para po sa kanilang mga trabaho, ay nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy na ingatan po kayo. At para po sa ating pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Actually, talagang short devotion lang yung inihanda ko dahil nga po marami sa mga kapatid po natin yung binigyan natin ng daan para makapagpasalamat po sa Diyos sa kanilang mga kaarawan at ganun din ay bilang ating farewell fellowship sa mga kapatid na paalis naman po. At para sa ating pagbubulay, dito po sa 1 Thessalonians chapter 5, isang talata lang po ang aking gustong dalin na pagninilay po sa atin. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sabi po, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Sa English po, sabi, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo po ay saglit na manalangin po. Ama, salamat po sa mabiyayang oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Amin pong dinudulog din ang aming mga kahilingan, lalong-lalo na po sa mga kapatid po namin na mangingibang bansa. Patuloy na ingatan at pangunahan niyo po at pagpalain niyo po sila sa kanilang pag-alis at sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Sa kabila ng sila po ay malayo sa kanilang mga pamilya, sa iyong gawain sa lugar na ito, naway ikaw ang siyang magpuno ng kaaliwan sa kanilang mga puso. At gawin nila ang lahat ng bagay ayon sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Salamat din po sa mga kapatid namin na may kaarawan. Sa panibagong taon, nawa ito ay magsilbi na pagkakataon po sa kanila na patuloy na lumago sa pananampalataya at patuloy na magamit sa iyong kaluwalhatian. Ganon din po ang kapatid na Raul sa kanyang pangingibang bansa. Patuloy nawa po maranasan niya sa kanyang araw-araw na mga gawain ang iyong makapangyarihang kamay ang siyang aalalay, mag-iingat at magpapala po sa kanya. At ipagkaloob niyo rin po na sa mga susunod na mga pagkakataon ay makapiling po namin siya sa pagpupuri at pagsamba sa iyong banal na harapan. Ingatan mo po kami, O Diyos, sa mga sandali pong ito at patuloy na mangusap ka po sa amin mula po sa iyong mga salita. At ang lahat po ng ito ay amin pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Hindi po kaila sa atin na ang aklat ng Thessalonica po ay sinulat ni Apostol Pablo sa tinatawag natin na The Young Church. No? Kumbaga ay bago pa lang po na naitatag ni Pablo, ni Silas at ni Timoteo ang iglesia o ang church doon po sa Thessalonica. Sa kabila po ng ito po ay young church, no, bago-bagong iglesia, hindi po sila nakalagpas sa mga pag-uusig, sa mga pagsubok. Sapagkat
kung babasahin po natin ang kasaysayan ng iglesia sa Thessalonica, hindi masyadong nagtagal po doon si Apostol Pablo. At ang sulat po na ito ay isinulat ni Apostol Pablo nung siya naman po ay nandoon na po sa Korinto. At sa kabila po ng mga hindi magandang kalagayan ng iglesia o ng church, ng local church sa Thessalonica, ay isinulat nga po ni Pablo ang mga bagay na ito. Ito yung parang pinaka-final na mga katotohanan na gustong dalin ni Apostol Pablo. Katunayan, magkakasama ito, tinatawag na trilogy, no? Yung verse 16, 17, hanggang 18. Sabi niya, mga galak kayong lagi. Kung titingnan natin, mga utos ito, mga command ito. Sabi niya, mga galak kayong lagi. Magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Napakaganda po, no? Sa kabila ng nakita natin yung kalagayan nila. Nais ni Pablo na sila ay matuto na, magpasalamat sa Diyos. Sa ibang salin, ginamit yun, give thanks in all circumstances. At mamaya makikita po natin ang kahalagahan na matutunan ng mga tunay na anak ng Diyos ang maging mapagpasalamat. Una, sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. Ang sabi po rito, kalooban ito ng Diyos. Napakaliwanag po dito po sa ating binasa na ang pagpapasalamat ay kalooban ng Diyos. It is God's will. At maliwanag na ito ay tuwiran na inuutos ni Pablo o ng Panginoong Diyos sa mga mananampalataya na tayo po ay matuto na magpasalamat. At nais ko pong ibahagi rin ang mga ilang komentaryo ng mga unang mga mananampalataya regarding this truth. May nagsabi po, ang sabi niya, painful moment is the ultimate proof of a matured faith. Sabi niya, giving thanks in painful moment is the ultimate proof of a matured faith. Ang isa raw na mananampalataya po na natututong magpasalamat sa kabila ng mga persecution, sa kabila ng mga masasakit na karanasan sa buhay, ito raw ay tanda na ang isang mananampalataya ay lumalago sa kanyang pananampalataya. At oppositely, ang isang anak ng Diyos na mareklamo. Yun po kasi yung opposite. No? Lalo na kapag siya po ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, sapagkat maliwanag po na every believer is subjected to temptation and trials. Lahat po tayo ay dumadaan ng mga iba't ibang pagsubok. Sabi nga sa James chapter 1, verse 1 and 2. Lahat po tayo. May kasabihan nga po, ang isang tao na walang problema ay ano po? Sino po sa atin yung walang problema? Even yung mga youth natin, hindi porke sila ay youth, may mga, actually maraming mga suliranin po na nararanasan ng bawat isa. Pero sa kabila niyan, sabi po nung isang commentary, no,
ang isa po na mananampalataya na marunong magpasalamat sa panahon ng mga pagsubok, mga kahirapan, sabi niya, is the ultimate proof of a matured faith. Kaya nais po ng Diyos na tayo ay mag-matured. At meron din pong nagsabi, isa pang commentary, at ito naman ay pinokus niya yung in Christ Jesus. Kasi ang sabi po rito sa ating, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. At binigyan niyan diin yung in Christ Jesus. Ano pong ibig sabihin dito? Naturally po kasi, in human perspective, kapag ka nagsasuffer tayo, pagka tayo ay dumaranas ng mga painful, mga pagsubok, mga kahirapan, no? Naturally, humanly, ito ay talagang nagdadala ng kalumbayan, nagdadala ng kapigatian. Humanly yun. But because Christ is in us, dahil ang Panginoon ay nasa atin, siya ang tunay na sikreto. Sa buhay na ito, para sa kabila ng mga paghihirap, mga pagdurusa, mga suliranin, mga karamdaman, no? Magkaroon tayo ng kapanatagan, ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya binigyan diin yung in Christ Jesus. Mahirap sa isang tao na matutong magpasalamat sa panahon ng mga suliranin. Mahirap sa isang tao. Sabi nga ni Brother Francis sa testimony niya, no? Natiis niya yung mga bagay. Sa kabila nun, siya'y nananalangin, siya'y naglilingkod, nagpapatuloy. Why? Because in Christ Jesus. At yun po ang isang pananampalataya. At doon natin minsan nakikita ang kaibahan ng isang mananampalataya sa di mga mananampalataya. Natututo tayo na magpasalamat. Meaning, kung tayo ay natututong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin, ibig sabihin po niyan, meron kang tinatawag na inner strength. At yun ay nagmumula po sa ating Panginoong Hesukristo. At yung bitterness, isa lang ang gamot sa bitterness. At ano yung gamot na yon? Tinatawag ng mga Bible scholar na antidote. No? Ito yung pagpapasalamat. Sapagkat sa oras na tayo ay natutunan natin sa lahat ng sirkumstansya sa buhay natin, natutunan natin ang magpasalamat, nagdadala po yan ng kaginhawaan sa ating inner, sa ating puso, sa ating kaisipan. Kaya nga sabi ni Pablo, sa kabila ng nararanasan ng mga taga-Tesalonika, kailangan silang magpasalamat. At ito yung isang bagay na kung minsan kailangan po nating matutunan. Yung tayo po ay matutong magpasalamat sa lahat ng sirkumstansya sa ating buhay. Hindi lang yung maganda, even yung mga sufferings, mga painful moments in life, mga persecution, mga sabihin nating mga problema, nais ng Diyos na tayo matutong magpasalamat sapagkat ito yung kalooban ng Diyos sa atin.
At makikita po natin yung mga ilang mga katotohanan at ito yung aking gustong bigyan diin. Number 1, we give thanks because Christ came for us. Yan po yung laman ng Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo, ang magandang balita, ay nagsisimula sa katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig. Na ang Diyos ay mahal niya tayo. Sapagkat ang pinaka-demonstration ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sabi nga ng ating favorite verse sa John 3:16, tinatawag na the nutshell of the Bible, sapagkat isinamarize ang mensahe ng buong Biblia doon sa John 3:16. Ano yung sa John 3:16? Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. At ito po yung source ng ating pagpapasalamat. Sapagkat alam natin na mahal tayo ng Diyos at pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sabi nga sa Romans 5:8, Christ died for us while we were still sinners. Tingnan po natin yon. Kahit hindi ka pa believer, mahal ka na ng Diyos. Why, what more now? Na ikaw ay anak ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa John 1:12 na ang sino mang sumampalataya at tumanggap kay Jesus ay binigyan sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Nung ikaw ay nasa kamay pa ng kaaway, ikaw ay mahal na ng Diyos. What more pa ngayon? At ito yung mga dapat nating ipagpasalamat. Ito yung greatest reason for thanksgiving. Yung ikaw ay naging anak ng Diyos. Na ikaw ay ligtas. Ito yung greatest reason. Mayroon kang dahilan. Kahit na ikaw ay nasa mga pagdurusa, meron kang dahilan para magpasalamat sa Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos. Iniingatan ka ng Diyos. Maybe, sometimes, inaalaw lang ng Diyos ang mga pagsubok na yan to teach you. Tinuturuan po niya tayo. Maring sa mga panahon ng ating mga pagsubok, maraming mga bagay ang nawawala sa atin. Sabi nga nung aking nabasa, we may lose many things in life, but if we have Christ, we still have the greatest gift. Maraming bagay ang wala ka. Pero ito ang napakahalaga. Yung isang pinaka-greatest gift ay nasa iyo. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya number 1, we give thanks because Christ is within you. Nasa iyo ang Panginoon. At sa tingin ko, siya na yung pinakamahalaga na regalo ng Diyos sa atin ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Pangalawa, we give thanks because Christ died and rose again. At ito po yung pinaka-mensahe ng magandang balita. Siguro basahin natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4 po, sapagkat nandito po ang tungkol sa magandang balita. Sabi po,
Ito po ang magandang balita o ang ebanghelyo, ang gospel. Sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito po ang magandang balita o ang gospel, ebanghelyo, good news sa English. Ano po yung good news? Si Kristo ay namatay. Bakit good news? Sapagkat siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, napakabigat po ng parusa ng ating mga kasalanan. Sabi po ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At maliwanag po na sa Biblia may dalawang kamatayan. Una yung physical death. Ito kasi yung death means separation. Yun po ang meaning ng death, pagkahiwalay. Kaya yung physical death, ito yung pagkahiwalay po ng ating kaluluwa sa ating katawang lupa. At yung kaluluwa na yun po yung hininga ng Diyos nung likain niya ang tao. At yun talaga tayo. Kaya mayroon tayong buhay. Sapagkat mayroon tayong kaluluwa. Ginamit ni Pablo sa Korinto yung illustration na ang katawang ito ay parang tent lang. At may nakatira dito sa katawang ito at yun ikaw. Yun ang talagang ikaw. Yun yung kaluluwa natin. At kapag ang isang tao ay namatay, physical death, yung kanyang kaluluwa ay ihiwalay sa kanyang katawang lupa at ito yung makikita mo pagka ikaw ay nakikipaglamay. Kaya kahit na anong sabihin mo, kahit na anong gawin mo, wala na siyang mararamdaman sapagkat ikaw ay umalis na doon sa katawan na yon. Yung katawang lupa na yon. Kaya kahit anong gawin mo pa. Kaya nga lagi ko sinasabi, ito yung panahon na pwede mong sabihin sa mga mahal mo sa buhay na mahal mo siya. Ipadama mo na. Sapagkat it's too late. Kapag sa panahon na yon, ay doon ka pa lang magsasabi sa kanya ng mahal kita. Hindi niya na alam. Wala na siyang naririnig. At merong ikalawang kamatayan. Ayon sa pahayag, chapter 20, Revelation, chapter 20, verse 14 to 15. At ito ang pagkahiwalay ng iyong kaluluwa sa Diyos. Tinatawag po itong eternal punishment. At yan ang bayad ng kasalanan. Subalit, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya si Kristo. At ito yung dapat mong ipagpasalamat. Si Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Sabi sa 1 Peter chapter 2, binuhat niya, dinala niya, binayaran niya yung ating mga kasalanan. Kaya yung kanyang muling pagkabuhay, yun ang nagbibigay sa atin ng katotohanan na bagamat tayo ay mamamatay, tayo ay mabubuhay uli. 1 Peter chapter 2 verse 24, sabi doon, He bore our sin in His body on the cross. At yun ay dapat mong ipagpasalamat. Kaya kahit na, dahil kay Kristo, dahil sa pagsasakripisyo niya, dahil sa paghihirap niya, pwede mong sabihin, thank you, Lord, even in difficult circumstances. At ang napakaganda, dahil kay Kristo, dahil sa ating Panginoon, lahat ng nangyayari sa atin ay para sa ikabubuti natin. Romans 8:28. Ang sabi ron, all things work together for good.
ang lahat ng bagay ay ipinapaintulot ng Diyos na mangyari sa iyo para sa ikabubuti mo. Kaya, when you suffer in pain, don't forget to say, thank you, Lord. Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Kaya, meron tayong kaligtasan, meron tayong buhay na walang hanggan, na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po. Kaya ito yung bagay na isang bagay na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo ay matuto na magpasalamat. Give thanks in all circumstances. Hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan ninyo. Hindi nyo rin alam kung ano yung pinagdadaanan ko. Pero salamat, mayroon pong isang Diyos na nakakakita po ng mga pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin. At dahil merong isang Diyos na nagmamahal sa atin, napakahalaga po na matutunan natin na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon sa ating pong mga buhay. Tandaan po natin yung unthankfulness, it is sin. Kasalanan po ang hindi tayo marunong magpasalamat. Sabi nga nung isang testimony, sabi niya, noon ang alam ko lang pasalamatan, sabi niya, pagka may gumawa ng pabor sa akin, pagka may gumawa ng magandang bagay sa akin, sasabihin ko sa kanya, salamat. Pagka yung waiter daw ay sineserve sila, pagka kumakain sila sa labas ng maayos at napakabait ng waiter, sasabihin niya sa waiter, salamat. At pagka raw yung kapitbahay nila ay nagbigay ng mainit na sabaw, sasabihin niya doon sa kapitbahay nila, salamat. Yun lang daw ang mga bagay niyang pinasasalamatan. Yung mga bagay na magaganda. But, nung siya'y naging Kristiyano at siya'y lumago sa kanyang pananampalataya, natutunan niyang pasalamatan ang lahat ng sirkumstansya sa kanyang buhay. At nakita po natin ang kahalagahan nito. Ang kahalagahan ng pagpapasalamat sa Diyos. Katunayan, ito ang tunay na pagsamba sa Diyos. Ang pagpapasalamat. We are here. Why you are here? Bakit narito ka? Dahil gusto mong pasalamatan ang Diyos. Why you pray? Because gusto mong pasalamatan ang Panginoon. At nawa po, sa ating maikling devotion, actually devotional lang po talaga ito, ay matutunan po natin na it is a command. No? It is a command. Kaya napakahalaga po na matuto tayong magpasalamat. At isang talata po, bilang ating supporting verse, dito sa Ephesians 5:20. Sabi po ni Pablo, sabi niya, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Yan din po yung kanyang exhortation. Ito rin po yung kanyang encouragement sa Ephesians Church to give thanks. At ito yung isang katotohanan po
na pagka tayo natutong magpasalamat, ang purpose nito ay to provide theological reason why we can remain hopeful and thankful in hard times. God is actively working behind the scene. Ano man ang sirkumstansya po natin, mayroong Diyos po na nakakakita, na nakahandang pumatnubay, tumulong sa iyo sa panahon ng mga hard moments in life. Giving thanks, yan po yung Eucharisteti, yan po yung kanyang Greek word. Eucharisteo. Yung iyo, Euchariste, iyo, means good or well. No? Yung charis, grace or favor. Mga kapatid, ang kaligtasan natin ay biyaya lang ng Diyos, na kailanman ay hindi na mawawala sa atin. At yaan ang source within natin para tayo po ay laging magpasalamat sa Diyos. Ang ibig sabihin nito, keep on giving thanks. Ang pagpapasalamat is a lifestyle. Lifestyle po yon. Ibig sabihin, kasama ng iyong buhay. Kasama ng iyong pagkain, yung iyong pagdamit, pagpaligo, etc., etc. Bahagi yun ng buhay ng isang tunay na mananampalataya. Yung keep on praying. At yung all circumstances, ibig sabihin po nito, lahat ng pagkakataon sa buhay ay matuto tayong magpasalamat. Kaya, ang aking panalangin, nawa, sa tuwing kayo ay gigising, maging ugali natin, Ama, salamat po sa ngalan ni Jesus. Sapagkat yan po ay kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. In all circumstances. Hindi lang po sa mga magandang bagay, kahit sa mga painful moment. Say, Ama, salamat po. Salamat po, O Diyos. Kaya sayang yung papaawit ko sana uli yung special number nung mga youth no, nakaka-touch yung special number nila, yung pasasalamat sa Diyos. Anyway po, nawa po ang bawat isa po sa atin, matutunan natin in all circumstances ay magpasalamat po tayo sa Diyos. Ito yung pinaka-antidote noong bitterness, noong kalumbayan, noong kalungkutan. Pagka very thankful ka, no, it is a sign you are content, may contentment ka in life. Let us pray. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat. Tunay po na nakita po namin ang isang katotohanan sa aming buhay na matutunan po namin. Bagamat nakita po namin in human perspective, mahirap sa isang tao ang magpasalamat sa lahat ng sirkumstansya ng buhay, sapagkat tunay po na para po kaming mga gulong, minsan po ay nasa itaas, minsan ay nasa ibaba. Subalit salamat po, O Diyos. May malalim na dahilan bakit po dapat po kaming magpasalamat sa lahat ng pagkakataon sa buhay po namin. Sapagkat una po sa lahat, kami ay mahal mo.
At alam po namin na hindi mo po kami pababayaan. Pangalawa, kami po ay ligtas. Ano man ang mangyari sa amin dito sa lupa, kami po ay paroroon sa iyong kaharian. At kami dapat magpasalamat sapagkat ito po ay kalooban ninyo. Kayo ay nalulugod sapagkat ang aming pagsamba ay pinag-uugatan ng pasasalamat. Kaya sa umaga pong ito po ay ipinapanalangin namin. Tulungan mo kami na matutunan namin sa buhay namin na anumang kalagayan namin ay matuto po kami na magpasalamat. Sapagkat ito ay nagdadala rin ng kapayapaan. Nagdadala ito ng kaginhawaan sa mga kabigatan na maaari naming maranasan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Naway ito po ay matimo sa aming puso't kaisipan. At kung meron man po sa amin kalagitnaan ngayon ang dumaranas ng mga kapagsubukan, ng mga karamdaman, mga suliranin, nawa ay sumibol sa kanyang puso ang katotohanan na ikaw ay Diyos na nakahanda na gumabay at pumatnubay at matuto siyang magpasalamat sa gitna ng kanyang kalagayan. Pinupuri ka po namin, O Diyos, at pinasasalamatan. Sa ngalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Purin po ang Diyos sa mga salita po niya na ating pong narinig at maraming salamat din po sa kapatid na kanya pong ginamit. At habang ito po ay ating pong pinagbubulay mga kapatid, tayo po ay magwakas sa awitin, page 51 po. Marahil makikiusap po tayo after po ng closing prayer po natin mamaya ay mananatili po tayo rito sapagkat naghanda po ang ating mga kapatid ng lunch. Stay po tayo po. Tingin po natin kay Brother Chris ang closing prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat. Ama, patuloy po kaming nagpupuri
at nagpapasalamat po sa araw na ito, lalo na po sa iyong mga salita na nahayag sa amin. Tunay nga po na kami po ay dapat pong magpasalamat, hindi lamang po sa mga bagay na aming natatanggap, ngunit sa lahat po ng mga circumstances namin, mga pagsubok po sa aming mga pinagdadaanan po, Ama, ay dapat po naming pasalamatan. At gayon din po, pinapasalamat po namin ang iyong anak na ginamit na naghayag ng iyong mga salita. At ang dalangin po namin na patuloy niyo po siyang pagpalain sa kanyang pisikal na pangatawan upang magamit mo po siya sa mga gawain po at maghayag po ng iyong mga salita. At ang dalangin po namin, Ama, ang bawat isa po sa amin ay lumakad po ng may pasasalamat po sa lahat ng mga bagay na aming pinagdadaanan. At ito po ay pinakita niyo po at ito po ay dahil sa pinagkaloob niyo po ang iyong bugtong na anak na si Jesus para sa amin upang tubusin kami sa kasalanan na dapat po ay para sa amin. Maraming salamat po, Ama. At gayon din po, kusin man po sa amin ang mayroon po na wala pa pong relasyon sa aming Panginoong Jesus. Ang dalangin po namin ay tulungan niyo po siyang magdesisyon sa kanyang sarili upang sa ganoon, Ama, ay masumpungan po niya ang kaligtasan po nagbumula sa inyo. At dinudulog po din namin sa inyo ang mga kapatid po namin na babalik po sa kanilang mga trabaho, sa mga nasa abroad po. Ang dalangin po namin na pagpalain niyo po sila, gabayan niyo po sila sa anumang mga kanilang gagawin doon, at ingatan niyo po sila palagi. Gayun din po, Ama, ang mga kapatid na magse-celebrate po ng kanilang mga karawan. Dalangin po namin na sila po ay magsilago spiritual upang sa ganun, Ama, ay patuloy po silang lumakad po ayon sa iyong kalooban. At gayon din po, Ama, dinudulog po namin ang mga hinanda po ng kapatid sa aming pagsasaluhan po ngayon pong sa tanghalian. Ang dalangin po namin ay linisin at pagpalain mo po ito upang maging kalakasan po ng aming pisikal na pangatawan. Pagpalain mo po ang iyong mga salita, pagpalain mo po ang bawat isa, maging sa mga nakikinig at makakapakinig sa pamamagitan po ng video, live po, maging aming kapatid ni si Brother Raul po sa ibang bansa. Ito po ay aming hinihiling at dinadalangin po sa makapangyarihang pangalan lamang po ng ibugtong na anak si Jesus. Amen. Kanina isa lang sa Akin. Ito. Ito kay Kuya Darman. Ah.